Hello, welcome to our channel, my channel, Nels Vlogger Sarmiento. Ngayon po tayo mag-start ng pagtuturo sa aking tutorial dito sa Nels Couture Tutorial Academy. Yan po tinatawag natin academy kasi ito po isang paaralan na kung saan ay ituturo ito natin ng libre para sa mga gusto pong matuto. Ang pag-aaralan po natin ay kung paano gumawa ng damit, like blouses, shorts, skirt, dresses, gowns, marami tayong matututunan dito. At ito ang unang start ng ating pag-aaral. So, bago po tayo mag-umpisa doon sa talagang pagtuturoan natin, ipapakita ko muna sa inyo, hihingin ko sa inyo ang mga gamit na kailangan po natin sa ating pag-aaral. Una, notebook po, notebook. Bakit notebook? Dito natin itatala lahat ng ating gagawin. Ayon sa inyong pagkakaintindi sa aking pagtuturo, kayo ang magdi-describe. Kayo ang maglalagay ng note dito kung paano ninyo natutunan itong aking pagtuturo. Dito rin natin ilalagay ang mga sukat ng ating mga project na gagawin, blouses man ito, o shorts, or skirt, or gowns, dito natin ilalagay. Kaya kailangan natin ng notebook. Ano pa po? Pencil. Bakit pencil? Lapis. Kasi pwede natin i-erase yung mga namali nating draw. Kunyari, nag-drawing tayo, tapos mali, pwede natin siyang i-erase. At kailangan din natin ng ballpen. Kasi, yung ating mga listahan ng mga sukat, kailangan malinaw yung inyong pagsulat, kaya kailangan ninyo ng lapis. Tape measure na kailangan natin para makapagsukat. Kailangan din natin ng tailored chalk. Ang tailored chalk ko napakaliit. Napuputol kasi. Tailored chalk para sa damit naman. Gunting. Nasaan pa yung ating aspili. Yan, aspili. Aspili po kailangan natin. At yung tusukan ng aspili para hindi naman tayo nagkalat yung ating gagawin. At ang needle o karayom sa kamay para kung walang makina, tahi po tayo sa kamay. Kailangan din natin ng corbing. Para saan ba ito? Para sa hubog ng balakang kapag gumagawa tayo ng skirt o ng mga blouses na may itsura, yung may fitted. O kaya yung mga gowns na fit sa balakang like yung mermaids, gagamitan po nito. L-square para mapantay natin yung tahi. At ito ginagamit din po sa pantalon. Sa pantalon kung paano, ituturo ko po sa inyo. Nagagamit natin ito sa neckline, nagagamit natin ito sa kilikili, nagagamit natin ito sa crotch ng pantalon. So maraming gamit po ito. Kaya kailangan natin ang L-square. At syempre, yung papel po na gagawin natin, pattern. Kasi mag-start tayo mag-pattern. At syempre, yung tela after pattern na gagawin po naman nating project. Yan po yung ating mga kailangan. So, mag-start na po tayo ng pag-aral tungkol sa ating gagawing blouses. Sa ngayon, ang una nating pag-aaralan ay kung paano gumawa ng blouse na wala pong tax. Ano po yung tax? Hindi po yan binabayaran natin sa gobyernong taxes. Yung pong korte dito. Parang fitted sa katawan. Dahil beginners tayo, hindi po tayo maggagawa ng tax dito sa ating gagawing blouses. Sa ating pag-uumpisa, kailangan nating magsukat, syempre. At ang ating model ay si Miss Manikin. Kung wala kayong manikin, o nga pala, may manikin, yung maganda may manikin. Kung wala kayong manikin, tawagan si Nini, tawagan si ate, tawagan si Bianan, gawin ninyong model. Okay, mag-start po tayo. Sulat natin yung mga sumusunod na kailangan natin dito sa ating pagsusukat. Yung susukatang bahagi, susulat natin dito sa notebook. Diba? Kailangan natin sulat sa notebook para hindi po natin makalimutan na sana. Hindi ito ang notebook ko. Sorry. Yan. Ayan. Ang isusulat natin ay ito.
balikat. Ayan ha, balikat. Balikat. Katawan. Baywang. Balakang. Haba. Armhole. Kilikili. Tagalog muna tayo. Kili. At leeg. Sa English naman, syempre shoulder. Bust. Waistline. Hips. Length. Armhole. At neckline. Yan, dito natin. Ngayon, susukatin na natin si Miss Mannequin. Ang ating model ay si Miss Mannequin. Ngayon, kung meron kayong model dyan, kung yung biyanan o yung kapatid, o sulat yung pangalan, no? Ito ang pag-start natin. Siyempre, nakatalikod yung pagsusukatan. Nakatalikod, ha? Yan. Dito sa buto hanggang sa buto. O, yan. Ito, 14.5. So, 14.5. Marap ka dito sa akin. Miss Mannequin. Yan. 14.5. Tapos, 33. 33 ang bust. 26 yung baywang. Ang hips natin ay 36. 36. Ang haba ay 9.5, 16, at 23. Kabisado ko to. Kabisado ko to. 15 ang ating ang ating shoulder, sabi ko. Ang katawan natin ay 34. Ang baywang ay 26. 36 yung hips. Ang length natin ay 9.5, 16, 23. Ang armhole, susukatin natin. Ang armhole po, yung dito sa paikot ng kilikili. So, pagsukat natin, sa paikot ng kilikili, kunyari ito yung kilikili niya, kailangan talaga ito ay medyo gumagalaw. Kasi kung hindi gumagalaw, masakit naman sa kilikili. So, gumagalaw ng konti. Small size tayo, so 15 yung ating kilikili. 15. Tapos yung haba ng manggas ay 6. Tapos yung paikot nito ay mga 11. So, ang gagawin natin, armhole. Ang armhole ay 15. Tapos 6. Sabi ko pala tama, ang armhole ay 15, 6 at 11 yung dito sa paikot. Dito sa paikot dito. 11. Tapos ang neckline nila, gagawin natin ay V-shape. V-shape, 7. Gawin natin 7. O, yan. 7 yung neckline niya. Para hindi masyadong plunging o mababa. Ito yung casual na blouse, yung ordinary blouse na walang tax po ito. Pagka walang tax ang ating ginagawang damit, kailangan ito medyo maluwag sa ating katawan. So, bakit sinukat natin ng sakto? Samantalang gagawin pala nating medyo maluwag. Ang gagawin po natin, magpa-plus tayo. Sa lahat ng sukat, magpa-plus tayo ng 2. Maliban pala sa balikat. Sa katawan, pagka medyo maluwag at walang tax, plus 2. So, magiging 36 to. Yung baywang, magiging 38. Yung balakang, magiging 38. Yung haba as is. Yung armhole, gagawin natin, tama na to, 615. As is na, yun lang ang dadagdagan lang natin ng tag to 2 inches yung balakang, katawan, at bust po. Bust, dito. So, kailangan din natin kapag tayo gumagawa ng ng ating damit,
dinodrawing po natin. Hindi man kayo magaling mag-drawing, basta't mayroong itsura ng konti at maiintindihan nyo, idodrawing nyo. Para kung meron kayong kliyente, meron nagpatahi sa inyo, alam nyo kung anong design yung gagawin nyo sa kanya. Ang gagawin natin sa kanya, kay Miss Manikin, ay isang blouse na walang korte, walang tax, diretso lang. Yan, di ba? Short ang sleeve, mini sleeve, at binik ang leeg niya. May botones po ito. Kapag ganito, may botones po ito. So, ipakita natin yung drawing. Nakikita ba? Ay, ang dilim ah. Ayan, nakikita. O yan ha, ganyan ang gagawin. Once na kayo ay gumawa ng sukat, ito po yung gagawin ha. Magagawa kayo ng design. So, naituro na natin kung paano tayo nagsukat. Gagawa naman tayo ng pattern. Tuloy-tuloy po ito. Okay, baba natin yung ating camera para sa paggawa ng pattern. At sundan po ninyo kung ano ang sinasabi ko sa paggawa ng pattern. Ito'y gawin muna nating mga sangkalan ng mga ano na to. Yung mga yan, sangkalan. Okay. Dito natin gagamitin yung ating lapis. Lapis muna kasi papel to. At saka ang ating L-square at itong para sa hips. Okay. Bakit natin dinadaganan? Kasi gumaganon po. Kaya natin dinadaganan. So, anyway. Asan na yung ating tape measure na wala na? O, ito. Aray ko. From dito sa guhit na to, lagi po natin tatandaan, kapag tayo ay gumagawa, dito natin ginagamit ang L-square, kailangan po natin itong pantayin. Paano tayo magpantay na gamit ang L-square? Dapat pantay na ito sa edging dito. Yung edging meaning, itong guhit na to, kasi pantay po ito. Ilalagay ninyo ito pantay dito. At guhitan po ito. Bahagi na ito. From dito, susukat naman tayo from balikat. Ang from balikat ay magda-down tayo ng 1 inch. 1 inch. Tapos guguhitan natin yung 1 inch gamit ang ating skwala. Ganyan. Ganyan po. Tapos from dito sa guhit na to, magsusukat po tayo ng para sa bust point. Sabi natin 9.5. Teka, itong gamitin nating malaki para makita nyo. Yan, 9.5. Tapos ang baywang ay 16. Ito makikita ninyong ginagawa natin ito sa length ng ating nilista. 9.5, 16, at yung length po natin is 23. Yan, 23. Guguhitan natin. 23. Yan, 23. Ito. Maglalagay po tayo ng allowance para sa tupi na 1 inch. 1 inch lang. Kasi, gagamitin po natin, mag-aging tayo at hindi naman ngayon kailangan yung malalapad yung tahi, maliliit na lang po ang uso ngayon, lalo at RTW. Pero kung ang kayo ay mga nasa probinsya na nag-aaral, ang gagawin nyo pong allowance ay 1.5. Pero pag may aging kayo, 1 inch. Pagka mayroon kayong wala kayong aging, ay 1.5. So, naintindihan po natin. Yan, okay. Pag nalagay na ninyo yung mga mark na yan, para hindi po tayo malito, guhitan po ninyo yung bawat bahagi na nilagyan natin ng mark. Kamukha dati, dito sa balikat, lalagay ninyo yung aging yung sa edge nito, yung at itapat do sa guhit, tapos guhitan po ng pagganon. Ganon din po dito, sa ating balika, sa ating baywang, lagay din dun sa edge, dun sa edging nito, sa gilid, sa gilid. Yan, sa gilid, at guhitan din yung bahagi ng ating baywang at yung ating sa balakang.
at yung sa length niya. Ito yung length, yung haba, at yung allowance. Ayan. Para po tayo ay hindi para hindi tayo kinakapos sa ating mga, andyan na po yung mga guhit, no? Sulatan ninyo ito rito para di kayo malito. Ito yung baywang or waistline. Ito yung bust or katawan. Yan. Ito yung haba o length niya naman. Ito yung allowance. As is na po siya. Tapos ito yung shoulder. Understood naman yung shoulder. Pag nasa taas, understood na shoulder po. Yan. Ngayon, susukatin na natin yung sizes niya. Kanina, sabi natin, ang balikat niya ay 15. So, pag 15, ito po ay kalahati lang ng damit. Kabiyak ng damit. Ha? Kabiyak ito ng damit. Hindi ito yung isang buo ng damit, no? Kumbaga teka lang, para malinawan natin. Kasi ito malilito kayo, kaya iharap ko muna sa akin, ha? Papaliwanag natin. 'Di ba itong aking blazer na suot, ang kalahati ng damit, ito lang pong isang side. Isang side. Ito pa yung kalahati. So, ito, buo ng pangharap na damit. At yung nasa likod ay buo naman ng panlikod na damit. So, ang ginagawa natin ay kalahati ng pangharap na damit. Okay? Para malinaw lang. 1/4 ng ating ginagawang pattern. So, ibaba natin uli. Ayan. Magsusukat tayo dito, 15. O, di 15, 7.5. Diba? Tapos, gagawa po tayo ng kilikili. Yung armhole. Ang armhole natin ay 15. Sabi natin, 15. Nag-allowance pala tayo kanina ng ayan, 15. Dito. Ayan. Dito yung yung tatamaan ng 15. So, ito naman yung bust point. Sabi natin kanina, 34, gagawin natin 36. At ang 1/4 ng 36, ang kalahati ng 36, 1/4 ng 36 ay 9. Diba? 9, 9, 18, 36. O, 9. So, dito tayo magmamark ng 9. As is po ito, yung kalahat, yung tagpa plus 2. Yung 26 na baywang, gagawin natin 28. So, 28, ito po yung well, anyway, mali ako. Yung waistline natin ay sa 36, magbabawas lang tayo ng 1 inches. Kung 36, edi 35. Yan, kasi wala po ito palang 36. O yan, magbabawas tayo ng 1 inch. So, 35 dito sa baywang. Kasi wala po itong pleats, tacks. Kaya mahirap ting yung walang 40. Tapos dito sa balakang niya ay 38. So, 9 3/4 naman dito. Ngayon, tingnan nyo. Yan na siya, ha? Ito dito po ito ginagamit. O, tingnan nyo, Ayan, nakakorba na siya, So, dito ito ginagamit. Ayan, ganyan. Ayan. At, ganito po siya. Ganyan siya. Ayan na siya.
Doon pala hanggang doon sa may kamay. Hanggang doon sa armhole niya. Hanggang sa armhole yung ating guhit. Yan. Hanggang sa armhole. At itong L square ay nagagamit po ito sa armhole. Kung hindi pa kayo marunong korte ng kili-kili sa pamamagitan lang ng pencil, ito po ay nagagamit para sa armhole. Anong gagawin? Ganito lang po. 'Di ba ito yung yung 640 na sukat, yang ganyan Yan ha. Pwede nyong i-atras depende sa lalim. Yan. May korte na yung ating kilikili. Yan na po yun. Tapos ang neckline natin ay 7.5. 7 ba? O 7 nasa na yung listahan ko? 7. Ang distance dito ng ating ay 3.5 po. 3.5. Lagi. Pero kung yung ating kliyente ay gusto, ito naman ay hindi uniform, kundi ito naman ay parang panlakad na blouse, pwede natin itong gawing 4 para medyo malong ng konti yung pagkabinik niya. So, ang normal size ay 3.5, pero gagawin natin siyang 4. Tandaan nyo ha, 3.5 ang normal size kapag gumagawa tayo ng blouse. Okay, 7. Dito, 7. Ito rin ay nagagamit natin para dito. Yan. Kung gustong may korte yung ating neckline, ganito gagamitin. From dito sa ginuhit natin dito at hanggang dito sa dulo, ay gagawin natin itong paganito. Yan. Ganyan. Ganyan po ang itsura. Ngayon, tayo po ay magka-cut ng ating ginawang pattern. Ito natin itong ika-cut. Ito ha. Ito yung allowance sa ating 1 inches. Huwag niyong kakainin yung 1 inches. Sa labas kayo ng guhit yung 1 inches. Sa labas, hindi sa loob. Tapos, dito, as is 1 inches rin po yung inyong allowance. One inches din. Yan. Dito naman sa bandang kilikili ay 1/4 lang. One-fourth lang. Sa balikat, 1/4 lang. At dito sa mag-allowance tayo ng maliit lang yung allowance, mga ganun lang siya Ito na yung ating pattern ng blouse. Ito na yung pattern ng ating blouse na small size. Gagawa natin siya ng manggas kasi may manggas tayo doon. Mini itong manggas na gagawin natin. Ibig sabihin maliit. Short ba? Short. Short na sleeve. So gagawa tayo ng sleeve. Paggawa naman ng sleeve. Lagi naman tayong may aging yung pantay ang aging dito. Kasi bago natin gawin to ay lagi namang pantay. So palagi tayong gagawa ng guhit. Kung tayo hindi pa bihasa para sa pagpapantay na lagi pong may ganon. Bakit laging may ganon? Ganon talaga. Ngayon, susukat po tayo dito ng sa sabi natin 6, di ba? 6 lang yung sleeve. Tapos 1 inches ang allowance ng tupi. So, ito po ay magiging 7.
Tandaan ninyo, ang ginagawa natin ay 1/4 lang, ay kalahati lang ng kabuuan ng manggas. Kalahati. So, ito po ay ating papantayin, kaganito. At guguhitan, ganun din yung allowance na 1 inches. Guguhitan. Tapos, kukunin natin yung sukat ng armhole niya. Yung dito, yung sa, dito. Lalagyan natin ng 11. Sabi ko 11. So, 11 to. Yan. Tapos, dito po ay 1.5 lang yung ating. So, from dito, 5 inches po yung iba, didadadaw natin. So, 1 inches lang yung maiiwan. Ang gagawin po natin ito, tayo po ay, sabi natin ay 16. O, 16. Gandon. Tayo po ay guguhit ng paganito. Paganito. Nakikita nyo yan. Tapos, kunin po natin yung kalahati nito. Ang kalahati ay, ang kalahati ay, kunin natin dito ay 5. Di po ba tayo 8? Kunin natin yung 5 inches dito. From 5 inches, guguhit po kayo ng para kang infinity. Infinity. Papunta doon. Yan. Pag ganon. Titingnan natin yung sukat na 16, 15. Mag-adjust na nga tayo 16. 16. Tapos 11.5. So, ayan yung ating manggas. Kung hindi nyo ito matutunan sa isang beses lang, ulit-ulit po ninyo itong panurin. Kasi ang paggawa naman ito talaga ay hindi naman ganun kadali sa mga beginners. Yung medyo nakakaintindi na wala na pong problema. Pero yung mga bago ay hindi po na nila ito maiintindihan. So, ganyan yung mangyayari. So, gugupitin po ito natin dito sa labas ng 1 inch. Tapos 1 inch din ang allowance dito. Pag ganyan. At kapag kayo ay gumagawa na ng yan, nakita nyo yung edging niya, ganon. Gupitan nyo po ito ng konti mga dito. Yan, ganyan. At sundan yung inyong minark ng may allowance po. So, ganito na ang korte ng ating manggas. Ayan na. Kalahati lang ito ng manggas. Imagine niyo na ito ay manggas. Ayan. Ganyan yung korte ng ating manggas. So, ngayon meron na tayong katawan at manggas. Ang gagawin naman natin ay yung bahaging panglikod nito. Yung bahaging panlikod nito, nasa na yung aking mga papel? Nawala. Nawala ang mga kayamanan ko. Ito yung panlikod. Ito, ang gagawin naman natin sa panlikod nito ay as is naman din. Yan. As is, kung ano yung ginawa natin sa harap, yun din ang sa likod. Magkakaroon lang ito ng pagbabago sa armhole. Armhole po. So, wala na tayong
Itong ating ginagawa po ay pang RTW. Tandaan niyo po, pang RTW. Yung bang gumagawa kayo ng walang may-ari. Tama po ba? Pang RTW po ito. So, as is, ang gagawin natin, ganyan. Ay, sorry. Gugupitin ninyo kung ano yung parehas sa parehas nito. Gupitin muna natin pa ganun. Parehas na parehas ang panlikod. Kakaroon lang po ito ng pagbabago dito sa bahaging. Sorry. Sorry po. Na-etching na ako eh. Yan. Bawal umatching kasi may COVID, di po ba? Dito lang sa bahagi ng yan. As is yung gagawin natin ito. Ayan o. Ay. Nalukot kasi eh. Dito lang ito magkakaroon ng pagbabago sa banda ng kilikili kasi po mangyayari ito nga ay ating ipasok pa ng konti. Laki kasi na eh. Yan. Mangyayari kasi po ganito pagka yung yung blouse natin, yung panglikod ay medyo mababaw ng konti. Oh, ito yung yung edging ng kabila, ito naman yung sa kabila. Medyo pasok po ng konti, labas pala ng konti. Yun lang yung pagbabago at saka yung dito sa may leeg. Tapos yung dito sa may leeg. Ang leeg naman ito, pag ganito lang. Kukurtihin nyo na lang ito ng alinsunod sa ganyan. O yan. Yan na siya. Ang tinuturo ko sa inyo ay yung mga basic ng traditional na paggawa ng damit. Ayon sa aking kaalaman. Kasi po, ako ay hindi nag-aral ng dressmaking sa paaralan ng eskwelahan. Ang tinuturo ko sa inyo ay ayon lang sa aking naiintindihan. So, ganito ko po naiintindihan at ginagawa ang damit kapag RTW. Magkaiba po ito, RTW, at saka yung sinusukatan nyo yung may-ari. Tayo nagsukat doon para matuto kayo ng pagsusukat. Pero itong ginagawa nating pattern, ito po ay para sa RTW. Hindi po ito para sa gowns or yung mga fitted na damit. Kaya wala po tayong tax. Yan, di tayo magbabayad. Ay, sorry. Ayan na yan. O, yan na, diba? So, ito yung kalahati ng blouses. Ito yung pangharap. Ito yung panglikod. Sabi mo siguro, ay paano yon? Ay magbubutones. At bakit walang allowance sa butones? Yan. Di ko na kayo binigyan ng allowance sa butones kasi kapag po ito ay kinat natin sa damit, doon po tayo mag-allowance. Kapag kinat sa damit. Para hindi po tayo, ako kasi ganun gumagawa, para hindi ako nalilituhan, hindi ako nag-aalawan sa pattern. Actually, hindi pa ako nagpa-pattern, pero tinuturo ko lang ito sa inyo kasi pag mga beginners, malilito-lito kayo. Ito yung tamang paraan. Ngayon, nagagawa na po tayo ng pattern ng isang blouse. Nagagawa na tayo ng pattern ng isang blouse na wala pong tax. Ito po ay pang RTW. Bukas tatahin naman natin ito. Ang susunod natin ay yung pananahinan nito. Kung paano natin bubuuin, ituturo ko po sa inyo sa muling pagbabalik ng inyong Nails Vlogger Sarmiento. Okay po?
Salamat po ng marami sa pagsubaybay niyo sa akin. Salamat ng marami sa mga taong gustong matuto para dito sa munti kong kaalaman. Sana po sa panahon ng pandemic na to, makatulong tayo sa pangangailangan ng iba. Nag-aanyaya po ako na nakikiusap sa inyo. I-share nyo po ito sa iba, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, lalo na yung mga taga-probinsya, sa Manila, kahit sa Manila. I-share nyo po ito kasi pakikinabangan po ito natin. Hindi lang ngayon, kundi sa haba ng panahong darating sa atin. Kapag-paaral ako ng mga anak ko dahil po dito sa trabahong ito at hanggang ngayon ini-enjoy ko. Masayang maging fashionista. Hindi lang po sa tayo ay nakakapagpasaya ng mga taong nagsusuot nito, kundi sa atin din. Atin din. Pag ikaw ay designer, kapag ikaw ay fashionista, always ka young looking. Di ba? Makiusap na din ako na i-subscribe niyo ako, please. Hindi para ako sumikat sa YouTube, kundi para marami po akong followers, marami po tayong matulungan. Yan. Maraming salamat po. Magkita tayo sa pananahin nito. Bye! I love you all. Mwah. Call me Mommy Nels. Thank you.